Saldi ko nahuli. O, fake na naman yan dahil galing sa mga bangag. Alright, before we start, intro muna tayo. Intro. Alright, welcome back po sa Pinoy Xer at welcome po sa Generation X channel. Para sa ating mga kababayang Generation X, kilala nyo yan at alam nyo ang ibig sabihin yan. At syempre po, ang Y, Alpha at ang Oldies, welcome din po kayo dito. At again, before we start, ay kayo po ay magsasubscribe at kayo po ay mag-press ng bell for notification, like, i-share nyo na rin kung gusto nyo. At syempre po, bago tayo magpatuloy, salamat po sa mga nanood ng una kong episode, no? At tayo po ay naka 1,000 plus. At sa mga bagong subscriber, maraming salamat po sa inyo. I will try my best to give you better and true information. In that way, para kahit papaano may option kayo sa mga gustong-gusto nyo mga vlogger dito sa atin, okay? Alam po naman na tayo po ay bago lang ulit, no? Backup po ito ni Pinoy Lens, pero ngayon, bigla po dumami ang ating subscribers. Salamat po na marami. Hindi ganun karami, pero at least naniniwala sila sa atin. Okay? At sa mga nag-comment po last time, maraming salamat po. Kontra man kayo o hindi, okay lang po yun. May kanya-kanya tayong paniniwala. Okay? Alright, pag-usapan natin to dito yung nangyari daw kay Saldico kung saan siya po ay nahuli daw sa Czech Republic. Actually, may nagsabi naman na hindi naman daw totoo. What the fuck? That's right. Kasi nga po ay sinasabi ng isa nating pinagkakatiwalaang vloggers, isa na yan, dalawa na yata, ay sinabi naman na hindi naman daw talaga nahuli ito. So, we don't know. No? I'm not saying that I don't trust them. I'm not saying na, well, I really don't trust bangag. No? Pag dahil nga raw itong si Saldico, no? Ang nagpakalat ito na siya ay nahuli na, ay ito nga pong si Bangag. Sabi ni Bangag ay siya ay nahuli raw sa Czech Republic at ito raw po ay because of the documentation at kung saan pong lugar ito o city ay sa Prague, no? Prague, wala, hindi po yan pambira. No? Hindi po, sorry, pasensya na at nagkamali po sa Prague, sa Czech Republic, sa Prague. Yan. Ay. Hindi po yan, no? Yan po ay Palaka. Hindi po yan Prague. Ito po at si Tuloy. Ito, yan. At syempre po, bilugan na natin para alam nyo, baka mamaya siya na naman malagay dito, no? Yan po, at si Saldico po ay nahuli sa Prague at sabi raw ay dahil sa documentation sa immigration. Either ito ay hindi tinanggap o nakita baka expired na. Who knows? Siya lang po nakakaalam diyan kaya hindi po natin alam kung talagang katotohanan. And as a matter of fact, no? Ay may nagsasabi nga, katulad ng binanggit ko kanina na hindi naman daw siya nandoon sa lugar na yan, sa Prague. Walang picture, walang video, wala man lang even ang Czech Republic officers ay hindi man lang nagbitaw ng balita na ito nga si Saldico na former congressman ay nahuli sa kanilang lugar mismo. Kasi alam nyo mga parts, kung talagang totoo yan, lalabas na yan kahit man lamang sa social media. And I don't believe in mainstream media because mainstream media is just a tool na ginagamit na ng mga politiko. Bigyan mo lang yan ng chicha. Wala nang sasabihin yan. Pero ang social media, no matter what, may naglalagay man dyan o hindi, meron at meron maglalabas ng news dyan. And we don't know the Czech Republic. I don't even know that country. No, I wish I can go there to visit, but who knows? No, pero yun nga, ang lumalabas na rumor na may kumakausapan na hindi naman daw talaga nahuli si Saldico at wala naman daw siya doon nung araw ng di umano'y na arrest. Di ba? So, hindi natin alam talaga kung ano ang katotohanan dahil ito ay sinusuport din o sinusuportahan ng kilalang mga vloggers. At yan po ay si Ma'am Maharlika at saka si Attorney Harry Roque. Pero sinabi naman ni Attorney Harry Roque na kung si Saldico daw ay nahuli, ay karapatan niya naman po mag-request na siya po ay hindi dapat ibigay sa Pilipinas dahil nga po siya ay delikado ang kanyang buhay. Alam naman natin yan dahil siya mismo ang isa o major na dahilan kung bakit ngayon ay merong mga nabuking sa Pilipinas sa flood control. At siya rin na mismo ang dahilan kung sino-sino mga binigyan ng maleta, siya rin ang dahilan kaya ang maleta blues ay nauso sa Pilipinas, which is, that is the legacy ng Bangag administration na ito. Walang legacy ang Bangag, kundi maleta, nakaw, flood control scam, at gur-gur issue, at hearing issue, at impeachment issue, di ba? Yan lang po ang legacy ni Bangag, no? Wala po siyang ginawang infrastructure project. Sa infrastructure project pa nga yan, nagnakaw pa nga yan sa Davao, ninakaw niya yung bridge sa Davao kung saan si Tatay Digong talaga ang may gawa noon sa pamamagitan ng cooperation at pagpapatuloy ni Vice President Sara nung siya ay mayor pa. Pero dahil magdanakaw nga si Marcos Jr. ay ninakaw niya pati yung credit ng tulay kung saan ang China ay nagbigay sa Davao government para ituloy ang tulay na yun. But anyway, that's beside the point. Napag-usapan na po natin yan kay Pinoy Lens. Ang akin lang po rito ay ano nga ba ang may pagmamalaki o yung ipapakitang ebidensya ni
bangag na si Saldico raw ay nahuli. Dahil again, iniulit ko, wala tayong picture na nakita, walang video. At si Claire Castro na mismo nagsabi na paano natin paniniwalaan yan kung walang ebidensya. O meron ba silang ebidensya? Meron ba silang video? Meron ba silang pictures? Yan ang sinasabi noon ni Claire Castro, pati documentation. Pero wala nga. Ultimo, ang Czech Republic ay wala. Ang sabi nga nito naglabas nga nito si Ma'am Maharlika na yan daw ay fake news. Wala sa Prague si Saldico. Yan ang kanyang sinasabi. No? Kaya kayong mga kababayan natin dyan sa Pilipinas, wag kayong basta-basta na lang na maniniwala. No? Tingnan nyo munang mabuti. Alam nyo naman itong si Bangag, di ba? Yan po ay talagang wala kayong mapapaladian, wala kayong makukuhang kabutihan sa taong yan. Yan po ay gumagawa lang ng konting aksyon, kuno, in that way mapansin nyo na meron siyang ginagawa kahit wala. No? Harapan na nga kayong ginagago. Kita mo lately, nagpapakita siya na siya'y malakas, nakakatalon. Kaya nga sabi ko, hinahamon ko siya sa comment ko eh. Sige nga, ikaw mag-distribute ng bigas by way of carrying it, di ba? Sa mga tao at hanggang sa matapos yung bigay ng bigas na yun. Sinisigurado ko sa iyo, pag wala na sa harapan niya yung camera, aalis na rin yan. Wala akong tiwala dito sa tarantadong to, no? Sa addict na to. Addict yan eh. Ang addict, hindi mo pwedeng paniwalaan. Di ba? Hindi nire-respeto ang mga addict. No? They need rehabilitation, pero sa katulad ng hayop na to na nagnakaw at sinira ang Pilipinas lalo, after ng mga Aquino, ay talagang winasak niya ang Pilipinas. Kaya ako mismo galit na galit sa hayop na to. No? Actually, may nagko-comment pa nga sa akin eh. Magkano raw ang bayad sa akin? Hindi ko muna babanggitin kung sino yung nagsabi nun sa comment ko, pero ma'am, o sir, kung kayo nanonood ngayon ulit sa aking episode 2, patunayan nyo na ako'y binabayaran. Kasi ang aking point dito is, beside itong aking channel na to, ay backup ni Pinoy Lens, Pinoy Lens, ay ang aking point dito ay para iparating sa ating mga kababayan na kung ano talaga ang katotohanan. Diba? I'm not perfect, pero gusto ko lang talagang tumulong by ways of voicing out. At syempre, ang perception nyo, this is my decodes. Okay? Huwag muna kayong maniniwala na si Saldico ay nakuha na o nahuli. Wala tayong nakikita. Kung meron man, okay. Sabi ni Supot Boy, no, si Supot Remulla, John Vic Remulla ng DILG, nahuhulihin niya raw yun at kukunin niya raw within what? 7 days or next week? Yun ang bumabalit sa social media. Maybe mali yun o fake. Pero lumalabas sa mga social media na kala mo kung sino siya, huhulihin niya. Ano siya? International Police? John Vic Remulla, matagal ka ng politiko, hayop ka. Alam mo, ang DILG hindi ginagawa yan. Di ba? Alam mo yan, may protocol yan. Huwag mong gagawin tanga ang Pilipino. Tanga ka na nga eh. Sinungaling ka pang hayop ka. Eh di tama na. Just stop there. Huwag mo idamay kami mga Pilipino. Kasi kami, marunong kami magbasa at marunong kami mag-isip. Di ba? Kaya huwag kang ganyan. But anyway, hintay na lang po natin, no? At ang akin lang po masasabi diyan, let's just stick na kung lumabas. Kung hindi. Pero ngayon, ang dami nagsasabi, hindi raw totoong nahuli si Saldico. Meron naman nagsasabi na nahuli raw, nasa Prague. At doon daw ay pinusasan, at ay nuhuli, kinulong or what, whoever, who knows. Dahil I'm sure, na kung totoo man yan, mga parts, ay mayroon at mayroon maglalagay dyan ng picture o video na siya ay hinuli. Pero wala. Sinabi lang ni Bangag. Ang tanong ko sa inyo, maniniwala ba kayo sa addict? Maniniwala ba kayo sa taong salita ng salita na wala namang ginawa for 4 years? Kung hindi, impeachment lang. Diba? Okay? Alrighty, hanggang dito lang po at sana po naintindihan nyo ang ating pinagsasabi at again, at kung nahuli man talaga si Saldico, sana makita natin at para rin sa akin bilang aking decodes also, I don't think masaya si Bangag kung mahuhuli si Saldico dahil mabubuking siya lalo. Okay? Alrighty, hanggang dito na po and again, mahalin po natin ang Pilipinas. Nag-iisa lang yan, sa inyo lang yan. Sana ayusin natin mabuti. Okay? Already. Babu!